Sa Olongapo naman, nagpunta si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ngayong pong araw para sipatin ang mga kumpanyang nagkukumpuni sa mga barko ng U.S. Navy. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pangalawang araw niya sa Pilipinas, binisita ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang mga kumpanya sa Subic Bay sa Olongapo, Zambales. Nais daw ng US na matiyak na may kakayahan ang mga kumpanya sa Subic na kumpunihin ang mga barko ng US Navy at mga kaalyadong bansa sa rehiyon. Isa sa mga nakausap ni Austin ang mga opisyal ng Hyundai at Cerebrus na bumili sa Hanjin Shipyard at may planong magtayo ng shipbuilding facility. Today we saw some of our industrial base companies out here working together to create additional capability, and that's also very, very exciting. So again, we've come a long way in 3.5 years in our relationship with the Philippines. Sa ngayon, regular na sumasailalim sa maintenance sa mga barko ng US sa Subic, gaya ng USN Millinocket na mga opisyal ay kinausap kanina ni Secretary Austin. At inaasang darami pa ang mga US warships sa West Philippine Sea. Isa kasi sa mga kondisyon sa ibibigay na $500 million na foreign military funding para sa AFP Modernization Program ay ang pagbili ng mga military equipment na interoperable o akma sa US military operations. Interoperability ngayon ang importante sa lahat. Kaya yung lahat ng equipment na ibibigay sa atin or that we're going to be getting from this MFF fund, it will be interoperable sa kanilang armed forces rin, especially yung kanilang Navy, which is going to be very prevalent and present here in the West Philippine Sea. We're excited about that. That's going to help them modernize their military a bit further. Ang pagbisita ni Secretary Austin dito sa Subic ay bahagi lamang ng mas malawak at mas mahabang planong palakasin at palawakin ang mga kakayahan ng mga lokal na kumpanya dito para maserbisyuhan at kumpunihin ang mga US Navy warships pati na mga kaalyadong bansa na nakadestino sa rehiyon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.